Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang mga kababayan. Mag-umpisa na po tayo. Magkomentohan na po tayo mga kababayan. Ito po, nagsalita po ang senador po, ang chairman po ng Blue Ribbon Committee. Masyado raw pong questionable at bakit daw po ang timing. Parang sinasabing wrong timing daw po ang paglabas ng ating mga ex-marine, mga kabayan. Bakit kaya nasasabi ni Senator Lacson? Dapat nga ikatuwa mo eh. Dahil marami nagpapatotoo ng korupsyon. Dapat nga ikatuwa mo bilang senador na gusto mong mapanagot ang mga magnanakaw sa ating bayan. Bakit kinu-question mo? Dapat nga matuwa ka eh. Pero mga kabayan, kinu-question din siya eh. Hindi mo ba? Kinu-question din po siya ni Senator Marcoleta. Bakit ang tagal-tagal na? Hanggang ngayon ay wala pa ang report. Nasaan po ang committee report ng Blue Ribbon Committee? Hanggang ngayon, hindi pa rin mapangalanan kung sino talaga ang mga magnanakaw na mga politiko sa Kongreso at sa Senado at sa Executive. Hanggang ngayon po. Pero kinu-question niya po, mga kababayan, kinu-question niya at questionable daw po ang ating mga Marines, mga kababayan. Ibang klase ito si Senator Lacson. Palibasa po kasi, nasa listahan din po yata sila di umano. Lalong-lalo yata si Senator Tito Soto. Nasa listahan din yata ng mga Marines di umano. Pakinggan po natin si Senator Lacson at isunod po natin na kinu-question din po siya ni Senator Marcoleta. Unahin po natin si Senator Lacson. Timing din, yung ngayon, February 25, yung EDSA, 40th anniversary ng EDSA. So ano yung, sa akin kung ako yung mukhang merong political color, not just political color, mukhang merong destabilization na aspect. Tinawag na isang destabilization move ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Panfilo Ping Lacson ang timing ng paglalabas ng joint affidavit ng ilang dating miyembro ng Philippine Marines. Ang nasabing dokumento ay naglalaman ng ilang detalye na may kaugnayan sa umano'y cash run sa nangyaring flood control project scandal. Yung timing, kasi EDSA ngayon eh. Bakit kahapon lumabas? Well, kayo, I leave it to your own imagination, but that's my own opinion, rightly or wrongly. Kasi pispiras ngayon kahapon, pispiras ng EDSA 40th EDSA 1, yung people power. Ano ang timing po ron, mga tambay? May timing po ba ron, mga kabayan? Napakarami pong pinakitang mga larawan, pati mga condominium, townhouse, na diniliberan nila, pati po sa Ilocos Norte. Na-delibera nila gamit po ang chopper, misan eroplano. 100 times silang nag-deliver, 100 times. Tapos ngayon ikakabit mo, may kulay. Hindi ba dapat i-adapt mo yan, imbestigahan mo? Ipatawag mo sa committee, dyan sa Blue Ribbon, kung talagang totoo ang kanilang mga pinasabog. Dahil ito mismo mga Marine. Totoo po ito. Dahil sila po mismo nagdi-deliver. Sila po ang nagbubuhat ng mga maleta. Sila po ang mga security. Sila rin ang security. Hindi po ba? Ito mga Marine. Ito po mga sundalo nating Marine. Napilit po nilang sinisira ang dignidad, ang kredibilidad, at pilit po nilang pinasisinungalingan at kung ano-ano po ang sinasabi nila ngayon sa Marine. Na parang sinasabing mas matitino ang mga politiko natin ngayon kaysa sa mga Marine na inuutusan lang nila. Unbelievable. Imbis na Senator Lacson, ang mga Marine, suportahan mo. Dahil kapwa mo rin yan na naging men in uniform ka rin. Hindi po ba? Bakit mo kayatang kinukundina mo pa yung minilabas ng mga ebidensya ng Marine? Samantalang ang hawak mong komite ay Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga sa lahat ng anomalya sa bansa. Hindi po ba, Senator Lacson? Mukha po yatang nangangamo yata. Mukha yatang kayo naglilingkod na para po may proteksyonan. Nagtatanong lang po. At hindi na po kayo naglilingkod sa katotohanan para po mailabas at mapanagot ang mga tunay na magnanakaw sa bansa. Hindi kaya? Mukha yatang may pinoprotektahan po kayo. Kaya nagtatanong din po si Senator Marcoleta
Ito po, inip na po si Senator Marcoleta at ang taong bayan. Pakinggan po natin si Senator Marcoleta. Mga kababayan. Kinukonsidera ng Department of Pamusahin po natin yung flood control project. Kamusta po? May mapaparusahan na po ba? Diba? Alam mo, dapat itanong mo yan kay Senator Lacson eh. Hirap na hirap siya kung paano niya lalagyan ng ending. Alam mo yung mga pelikula kasi, merong pasimula. Diba? Pero meron ding ending, di ba? Makikita mo yung ganda ng pelikula kung paano mo ngayon wawakasan yung isang pelikula. Ngayon, hindi niya alam kung sino, paano niya nagtagal. Hindi lang nagtagal. Hindi niya malaman kung sinong kakasuhan at anong klaseng kaso at gaano kabigat ang kaso. Hanggang ngayon, wala pang pumipirma sa report. Kasi nga, binabasa namin. Pati yung mga kasama niya, nagbabasa rin. Yung tatlo, pumirma na, pero binitro niya yung signature. Walang direksyon yung kanyang report. So kung tanong mo kung anong nangyayari ngayon, siya lang ang nakakalam kung saan niya gustong dalhin yung ending. Kung meron siyang mahuhuli at meron siyang aakusahan na malaking isda. At dyan yun rin makikita sa ending na yan kung ang kanyang iluluto ay puro sapsap lang at saka mga butete. Kasi dapat sa laki ng nangyari, nilimas nila ang Kamang Bayan. Dapat ang maprito man lang dyan, baliyan na siguro, tsaka pating, malalaki. Para sa ganun, sasabihin ng ating mamayan, ayan, nakabawi na kami. Sapagkat pera namin ang nilimas, kami dapat ay ipagtanggol nyo yung aming karapatan ipagtanggol nyo. Kaya namin kayo binoto. Balikan ninyo yung nagnakaw ng aming pera, ng buwis ng bayan. O ngayon, anong klaseng ending ang gagawin niya? Yun ang itanong ninyo kay Senator Lacson. Na hanggang ngayon, hindi niya malaman kung paano niya lalagyan ng katapusan ang kanyang report sa Blue Ribbon Committee. Yan, yan po, Senator Lacson. Tinatanong na po kayo ni Senator Marcoleta. Nasaan na po ang ending? Bakit po ba hindi pa po ba tapos ang niluluto nyo? Na pagtatakip, di umano? Di po ba? Kaya nga hinalimbawa na ni Senator Marcoleta na ginagawa nyo, mas mainam pa yung pinikula. Pag nanood ka ng pinikula, may ending. Samantalang po itong Senate Blue Ribbon Committee, mga kabayan, hindi po malaman ni Senator Marcoleta, sa dami po ng ninakaw, inubos ang kaban ng pera ng bayan, ay wala pong mapanagot. Mukha po yatang dadalin lang daw po tayo sa sapsap at sa dilis. Samantalang sa dami ng ninakaw sa atin, ang dapat nga daw pong maiprito, mailuto, balyena sa kapating. Pero pagdating po kay Senator Lacson, yung mga testigo na magpapatotoo at magbibigay ng napakarami na malalaking ulo na isda na involved sa inubos ang pera ng bayan, ay ayaw po nilang kuning state witness. Ipinakukulong pa. Ipinakukulong pa. Katulad po nito, lumabas ang mga Marines, nilagyan pa niya ng kulay. Politika raw po. Politika! Samantalang ang dala-dala ng Marines, hindi ba? Ang dala-dala ng Marines, ano po? Ebidensya. Ebidensya. Imbis na suportahan mo, para yung sinasabi mo na mapanagot dahil ikaw ibinoto ka ng taong bayan. Kaya tama yung sabi ni Senator Marcoleta eh. Ibinoto tayo ng taong bayan. Tayo'y magtrabaho sa taong bayan. At kung mayroong nagaganap na korupsyon at nakawan at inuubos ang pera ng bayan, kailangan yan imbestigahan para sa taong bayan. Panagutin para sa taong bayan. Pero ano po ang ginagawa ni Senator Lacson? Napakatagal na po. Napakatagal na po. Hindi na po napag-uusapan ngayon ang kanyang hearing. Ano na po ang kanyang report sa kanyang Blue Ribbon Committee bilang chairman? Nasaan na po, mga kababayan? Di po ba? Samantalang, alam naman po niya kung sino po ang pananagutin. Kung sino may accountability. Di po ba? Nasaan na po? Nasaan na po si Senator Lacson? Saan po patungo ang kanyang investigasyon?
Hanggang ngayon, sinatanong ni Senator Marcoleta, naghahanap pa yata ng mahuhuli na sapsap at dilis at ayaw hanapin ang mga malalaking balyena at pating. Senator Lacson, napaghahalata kayo? Tapos ngayon, sinisiraan nyo pa yung Marine? Wrong timing? Questionable? May kulay? Napakaganda nga nung ginawa ng Marine eh. Kasi pinatotohanan nila, pati ang ICC, ginamit ng gobyerno di umano, sinuportahan ng gobyerno di umano, para po pabagsakin si dating Pangulong Duterte. Ayon po sa mga Marines, binigyan ni Saldico ng $2 milyon. Kanino po at sino ang tumanggap? Si Trillanes, ang pambansang asong ulol di umano ng Pilipinas. Di po ba? At sino po ang nagbigay ng seguridad at security sa mga banyaga na kumidnap at pinatapon doon? Sino po? Si General Torre, nasangkot din ang pangalan. At meron pang pare na ginamit para maibidensya raw po ay sa kanila kunin. At sila lang po ang nagbibigay ng mga ebidensya at testigo. Lalo-lalo po si Tonyo di umano. Nakita nyo po yun sa buwatan? Timing po ba yon? Na ibinunyag lahat? Lahat nagkapera sa pera ng taong bayan? Naubos ang pera ng taong bayan dahil dito po. Dito napunta ang pera ng taong bayan, Senator Lacson. Sa sinasabi ng mga Marine, sa mga ex-Marines natin, naubos ang pera ng taong bayan. Pati ang ICC na kinabang. Pati si Tonyo umano. Si Torre umano. Pati si Flaviano umano. At napakaraming congressman, senador at executive na nadeliveran ng mali-maletang basura na pera ng taong bayan. Senator Lacson. Di po ba? Ngayon, yung pinahayag ng mga Marine, Marites, ganun po ba? Questionable? Ano ang hindi questionable? At kailangan bang hindi pag-usapan para matabunan na ang issue? Hindi po ba? Nagpapasalamat po kasi kami. Nagpapasalamat po ang taong bayan. Dahil po nabunyag ang mga maiitim na balak ng mga politikong gahaman. Sakim! Di po ba? Mga sakim, gahaman ng mga politiko. Ginagamit ang pera ng bayan sa kanilang mga pangsariling interes para sa ating bansa na maghari na sila ng tuloy-tuloy at hindi na mapalitan. Hindi ba? Kaya, Senator Lacson, mas pinoprotektahan nyo ba? Kaya nga po nakapagsasalita sa inyo si Senator Marcoleta, iba na ang tinatahak. Iba ang tinatahak ng investigasyon ni Senator Lacson. At yan po ang pinatatanong ni Senator Marcoleta. Tanungin nyo si Senator Lacson, saan napatungo ang kanyang investigasyon sa flood control na inubos ang pera ng taong bayan? Saan na po? Saan na, Senator Lacson? Ayan, no? Isang malaking ebidensya yan. 18 na mga ex-Marine niya na sinisiraan na hindi raw karamihan dyan ni Marine. At iba raw inaawol pa. Pero, yung kanila po bang ginawa na pagdi-deliver at inutusan sila na kanila amo? Yun po ba ay dapat hindi paniwalaan? At marami pa pong kasunod yan. First batch pa lang po yan. Ayon po kay attorney, ano po ba pangalan ni attorney? Nasaan na ba si attorney? Ayun, si attorney Levy Baligod. Marami pang kasunod yan. Senator Lacson. Pero pagka kayo yung chairman ng Blue Ribbon Committee na umahawak sa mga delikadong investigasyon, yung mga testigo na po pwede magturo na mga magnanakaw, kinu-question nyo, imbestigahan nyo muna. Di po ba yun ang tamang proseso? Imbestigahan nyo muna ang mga Marines bago nyo po sabihin na wrong timing. May kulay. Tingnan nyo po yung mahawak nilang dokumento. Hindi po ba yun ang tama? Dokumento, tingnan nyo. Tama po ba yun? Mali.
Gawa-gawa lang, hearsay, fake news. Di po ba? Hindi po tamang sabihin nyo sa mga Pilipino na wrong timing. Bakit po ba? Nung nagnanakaw po ba ang mga politiko, kailangan po ba nasa timing? Alam po ba ng mga Pilipino, alam po ba namin na nasa timing ang pagnanakaw ninyo? Di umano? Nagtatanong lang po si Kamanong. Bakit paglalabas ang mga testigo, kailangan nasa timing? Pero pag nagnanakaw mga politiko, hindi namin alam kung may timing ang pagnanakaw. Dahil hindi naman ninyo pinaalam na nagnanakaw na pala kayo. Kaya lang namin nalalaman pag may lumalabas na katulad nito na nagdi-deliver sa inyo, di umano, ang mga ex-marine. Hindi po ba? Ganyan po katindi, kasistematic, sabwatan at kanya-kanya na pong cover up. Hindi kaya, mga kababayan. Kaya po tanungin po natin si Senator Lacson, saan na patungo ang inyong investigasyon at nasaan na po ang inyong report sa taong bayan? Sino po ang ulo? Sino po ang malaking ulong ng isda at buhaya na talagang siya yung pinaka-leader head, nag-uutos, pumipirma ng lahat para po sa nanakawin nilang lahat? Senator Lacson. Maraming salamat po mga tambay sa inyo pong lahat. Sa gusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At syempre po yung dasal po natin, tuloy-tuloy lang po tayo. Pagdasal po natin ang ating pong mga Marines na maingatan po sa kapahamakan at ang ating pong buong sambahayanan. At ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, ganun din po ang dating Pangulong Duterte na maingatan din po sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. Maraming po salamat sa inyo pong mga dasal. At thank you rin po sa mga nagsusubscribe at sa patuloy po nagsusubscribe at sa mga subscribers po natin. Thank you po sa inyo. Maraming salamat po. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, and share. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po. Shoutout po sa nagbibigay po ng biyaya. Maraming salamat po kay Tatay Nick ng Canada, kay Eric Hershaw ng Canada, kay Annie Jo, ako si Pilam, kay Gay at Shena, kay Balance Vision TV, Jesus Valdepena, Kingston ng Hong Kong, si Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan. Thank you po sa inyo mga kabayan at maraming salamat po sa inyo pong mga sa inyo pong mga biyaya at ingatan po kayo sa inyo pong mga paggawa. Shoutout po sa inyo lahat mga kabayan at God bless po sa inyong lahat mga kabayan. Tiis-tiis lang po tayo. Bye-bye!